Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Ang Mahal na Birhen ng Guadalupe ay nagpakita kay San Juan Diego noong December 9 hanggang December 12, 1531. At sa mga pagpapakita ng Mahal na Birhen, nagkaroon naman ng mga pagdududa kahit na si Juan Diego at kahit yung obispo na pinamalitaan ni Juan Diego ng pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria. At alam naman natin na ipinakita ni Maria ang kanyang, sabihin na po nating realidad ng kanyang apparition sa pamagitan ng tilma ni San Juan Diego na kung saan si Maria ay inutusan si Juan Diego na kumuha ng mga bulaklak doon sa bundok ng Tepeyac. At doon sa bundok na yon, kahit winter, nagkaroon ng mga roses. Pero yung roses na naroroon na kanyang nakuha ay Castilian roses, which is hindi siya namumunga o hindi siya nagbubloom doon sa bundok na iyon. At yung roses na yon ay paborito ng obispo at nakikita lamang sa Espanya. Kaya naman, batapos na iladlad ni Juan Diego ang kanyang tilma, nandoon yung printed image of Our Lady of Guadalupe. Kaya naman ang pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria sa Guadalupe ay masasabi nating isa sa mga pagpapakita niya ng kanyang tunay na anyo. At kung ating titignan mga kapatid ang imahe ng Birhen ng Guadalupe, maraming mga symbolism dito. Kumbaga, iba lang po kasi yung kulay ng ating Mahal na Birhen na nandito sa ating harapan. Ngunit sa kanyang tunay na larawan, ang kanyang balabal o ang kanyang belo ay kulay green or may pagka-green na sinisimbolo ng pagiging reyna para sa mga natives ng Mexico, which is yung mga Aztecs. At alam niyo mga kapatid, sa pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria doon, ipinakita niya sa mga katutubo kung paanong siya ay isang reyna para sa kanila. Pero mga kapatid, kabaligtaran naman ito sa kanyang pagpapakilala. Dahil hindi niya sinabi, ako ang inyong reyna. Bagkus ano ang sabi niya kay Juan Diego? Hindi ba ako ang iyong ina? Kaya naman mga kapatid, sa ating pananampalataya, mapalad tayo dahil meron tayong nanay. Kabaligtaran ito sa mga ibang relihiyon na laging tinutuligsa ang Mahal na Birheng Maria. Pero sa ating mga Katoliko, kapag ikaw ay pumasok sa inang simbahan, meron kang nanay na pwede mong lapitan. At ito ang ating Mahal na Birheng Maria. Maging pangit man ang iyong karanasan sa iyong nanay, hindi mo man nakasama ng matagal ang iyong nanay, lagi mong tatandaan, meron kang uuwi ang nanay. Dahil nandiyan ang Mahal na Birheng Maria para tayo ay gabayan at tulungan. Pero mga kapatid, bilang mga anak ng Mahal na Birheng Maria, kinakailangan din naman na tayo dapat ay maging katulad niya. Hindi pwedeng nanay-nanay lang. Hindi pwedeng dasal-dasal lang. Hindi pwedeng bihis-bihis lang ng imahen, pagkokorona ng imahen. Hindi lamang iyan. Hindi lamang yan pagsimpleng pagsama sa mga kapatiran o samahan patungkol sa Mahal na Birheng Maria. Kung tunay tayong nagdedebosyon sa Mahal na Ina, kung tunay nating pinaparangalan ng Mahal na Birheng Maria, kinakailangan na ang buhay natin ay maging katulad din ng buhay niya. At isa sa mga pamamaraan, mga kapatid, upang ating matularan ang ating nanay ay sa mabuting balita na ating napakinggan ngayon. Sinasabi dito na si Maria ay nagmamadaling pumunta sa kaniyang pinsan na si Elizabeth. Nagmamadali. Matapos niyang matanggap ang biyaya ng Diyos na siya'y magiging ina
ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang nagbunsod sa kanya matapos siyang tanggapin ito? Nagpunta siya sa kanyang pinsan na sa Elizabeth. Hindi lamang ibalita na, nanay ako ng Diyos, nanay ako ni Jesus. Hindi. Siya'y pumunta doon para maglingkod sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Kaya naman mga kapatid, bilang mga anak ng mahal na ina, kinakailangan din naman na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, ito sana'y magbunsod sa atin upang tayo'y magmadali sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi yung tipong pipiliin mo pa yung mga taong tutulungan mo. Hindi yung tipong para bang magdadalawang isip ka pa kung tutulong ka ba sa kanila. Ang mahal na Birheng Maria, hindi siya nagdalawang isip sa kanyang pagtulong. Kaya naman mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating nanay na maging matulungin. Maging, kumbaga sana mga kapatid, makita natin yung sitwasyon ng ating kapwa. Maliban na makita mo ang kanyang kapangitan, hindi mo lang sana makita ang kanyang kapintasan, sana makita mo rin ang kanyang pangangailangan. Baka mamaya magkakasama kayo palaging nagsisimba. Baka mamaya magkakasama kayo sa isang samahan ng simbahan. Baka magkakasama kayo sa trabaho, sa paaralan, o kahit nasa tahanan. Pero baka hindi mo napapansin na yung kasama mo na yan, may mabigat ng pinagdaraanan. Kaya nga pakitignan ng inyong katabi. Tignan ninyo yung mga katabi ninyo. At pakitanong, kumusta ka na ba? Baka si mamaya mga kapatid, kasama mo na, kapiling mo na, pero hindi mo man lang nakukumusta. Kasi minsan, mas iniisip natin yung kalalagayan natin. May problema nga ako eh. Ang tigas-tigas ng ulo ng anak ko. Yung asawa ko, hindi ko mapagsimba. Marami akong utang. Pero mga kapatid, tandaan mo, hindi nagkulang ang Diyos sa iyo para ikaw ay biyayaan. Hindi ka gumigising para lamang sa iyong sarili. Hindi ka nagkakaroon ng mga biyaya para lamang sa iyong sarili. Hindi mo siya tinatanggap sa Eucharistia para sa iyong sarili. Lahat ng tinatanggap natin ay para tayo makatulong sa ating kapwa. Nagiging daluyan tayo ng Diyos. Nagiging instrumento tayo ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, maging available tayo sa bawat isa. Learn to appreciate and at the same time, magkaroon tayo ng sabihin na po nating pakiramdam sa sitwasyon ng mga kasama natin na nakakasama natin sa ating buhay. Tulad ng mahal na Birheng Maria, magmadali nawa tayo sa ating pagtulong. Wala sanang makahinto sa atin para sa paggawa ng kabutihan. Sabi nga ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Gayon din naman, wala sanang maging dahilan, wala sanang maging hadlang para maging mabuting tao ka sa iyong kapwa. Kahit masama ang ugali niyan, kahit kinaiinisan mo yan, maging mabuti ka pa rin para sa kanila. Pangalawa, mga kapatid, ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang naging available sa pagtulong sa ibang tao. Kung matatandaan natin sa mabuting balita ni San Juan, siya rin ang nakakita na kulang na yung alak sa isang kasalan sa Cana, Galilea. Kumbaga, siya yung nakakita ng problema. Pero mga kapatid, hindi lamang siya nakakaramdam sa paghihirap ng ibang tao. Hindi lang siya nagiging handa para tumulong sa ibang tao. Lagi rin siyang handa upang tumugon sa tawag ng Diyos. Sa mabuting balita natin, hindi natin nabasa, pero nung December 8, narinig natin,
kung paano umoo ang mahal na Birheng Maria sa paanyaya ng anghel. Bawat isa sa atin, tinatawagan ng Diyos. Ang pagtawag naman ng Diyos, hindi lamang para sa mga pari. Hindi lamang ito para sa mga madre. Lahat tayo'y tinatawagan ng Diyos. Kung ikaw ay may asawa, tinatawagan kang maging banal sa buhay asawa at sa buhay pamilya. Kung ikaw ay single, tinatawagan ka rin naman na maging banal sa pamumuhay ng mag-isa. Bawat isa sa atin ay tinatawagan ng Diyos. Kaya naman sana kapag tinawag ka na ng Diyos, huwag mo siyang tatanggihan. Huwag mo siyang iiwasan. Huwag mo siyang sasabihin na, Lord, hindi ko kayang sagutin yung tawag mo. Mahina lamang ako. We are called by the Lord. Lahat tayo tinatawagan ng Diyos. At bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan upang makatugon sa Kanyang tawag. At isa lamang naman ang tawag sa atin ng Diyos, maging banal. Kaya nga pakitanong yung mga katabi, banal ka na ba? We are called to be holy. We are called to be saints. At tayo nagiging banal kung lagi tayong umuoo sa tawag ng Diyos. At paano ba tayo umuoo sa tawag ng Diyos? Simple lang, umiwas ka sa kasalanan. Kapag nakita mo na nagkukumpulan yung mga kasama mo para magchismisan, huwag ka nang makisama. Kapag halimbawa, inis ka na sa iyong kapwa, huwag ka nang magsalita ng masama at huwag mo nang iparamdam yung galit mo sa kanila. Kapag ka naman, ano ba mga kasalanan natin? Natetempt ka na sa mga nasa paligid mo, umiwas ka na. Mga kapatid, every time we sin, we say no to the Lord. But every time na tayo nagtatagumpay sa mga tukso, we always say yes to the Lord. Kaya naman mga kapatid, kung nais natin talagang tularan ng ating nanay, tulad niya na hindi nagkasala, we are called to always say yes to the will of the Lord. Hindi ka hihindi. Hindi mo yung sasabihin, Lord, magiging mabuti na ako pero konti lang. Lord, magiging mabait na ako pero hindi ko pa kayang patawarin yung kapwa ko eh. Hindi tayo nagbibigay sa Lord, kay Lord ng kulang-kulang. Ang pag-oo dapat buo. Ang pag-oo dapat wala nang hindi na, kumbaga parang hindi ka oo na parang sabihin mo, oo Lord, pero hindi. When we say yes, at wag ka nang mag-no. And you know mga kapatid, na yung pag-yes ng ating mahal na Birheng Maria, nagdulot sa atin ng kaligtasan. Si Eva at Adan, say no to the Lord. Dahil ano kanilang ginawa? Kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Hindi sila sumunod sa Diyos. Pero si Mama Mary at ang ating Panginoong Jesucristo, laging umuoo sa Diyos. At sana, sa ating pagtanggap mamaya sa ating Panginoon, masabi rin natin yung ating oo sa Kanya. And as we celebrate the feast of Our Lady of Guadalupe, tulad ng ating mahal na Birheng Maria, always say yes to the will of the Lord. At pangalawa, huwag kang mag-atubili sa pagtulong sa iba. Dahil mga kapatid, hindi tayo nagiging tunay na deboto o debota ng ating mahal na Birheng Maria kung hindi naman natin tutularan ang kanyang buhay. Simple lang naman ang kanyang buhay. Simple lamang naman ang kanyang ginawa. Sana bilang mga tumatanggap kay Kristo araw-araw sa Eucharistia, sana tularan din natin ang kanyang ina na buong-buong binigay ang kanyang sarili para sa kanyang anak na si Jesus. We are called to be holy. We are called to say yes. At kapag ikaw ay nahihirapan ng umuo, humingi ka ng tulong sa ating nanay.
Dahil yung nanay natin na yan, hindi siya yung nanay na iiwan ka. Siya yung nanay na lagi mong kasama. Amen.